Happy Sunday! Praise Church! Hallelujah! Sige po, tayo po ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Batiin mo naman po yung katabi mo. Sabihin mo, you are the light of the world. Sabihin po natin, come on, let us declare. Hallelujah. Sabi po dito sa Matthew 5, verse 14 to 16, Jesus tells us that we are the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden. The song reminds us of our identity po, no, na talagang tayo po yung pinili ng Panginoon to give hope to the hopeless. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay pinili ng Panginoon? Come on, let's clap our hands for Jesus. Lord, inaalay po namin itong awiting ito para sa iyo, Panginoon. Lord, talagang kami yung pinagkatiwalaan mo, Panginoon. And Lord, as we worship you, God, in this place, Lord, talagang ma-enjoy po namin ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Let's sing. Every secret, every shame, every fear, every pain, live inside the dark, but that's not who we are. We are children of the day. So wake up, sleeper, lift your head. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquer death. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. Let's all sing. We are the city on a hill. We are the light of the world. And we gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. And we gotta let the light shine. Let the light shine. Let the light shine. Oh, let's all sing. We are called to spread the news. Tell the world the simple truth. Jesus came to save. There's freedom in His name. So let His love break through. We are the light, let's all say. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. Yes, Lord. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta. Let's all say. We are the light. We are the light. We are the light. So your light shine brighter. We are the light. We are the light. We are the light. Jesus. You are the light. We are the light. You are the light. We lift you high and shine, shine, shine. Let's declare we are the light. We are the light of the world. Come on. Yes, Lord. We are the light of the world. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. Hallelujah. We worship you, Jesus, in this place. Let's continue to rejoice in the presence of God. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Come on. Hey! Worship you, Jesus. One, two. Hallelujah, God. 2, 3, and oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh,
casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Come on. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Yes, Lord, we worship you. Oh, 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 oh. Things aside, I'm leaving my past behind. I'm saving my hopes and dreams on you, Jesus. I'm reaching my hand to your believing there's so much more, yes, Lord. I'm knowing that all you have in store for me. Come on, pray, church, let's all sing. Today is the day you have made. I will rejoice. Oh, you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, 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 hey. And I will stand upon your truth. Come on, let's all sing. All my days I live for you. Let's declare. And I will stand upon your truth. Hey! And all my days I live for you. Let's all say. Today is the day you have made. I will rejoice. Let's rejoice in the presence of the Lord. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Hallelujah, hallelujah, God. Let us continue to worship the big God. Lord, we love your presence in this place. We welcome you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God. Worship you, Jesus. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the Lord of this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. Let's declare. There is no one like our God. You sing. There is no one like
our God. For greater things have yet to come. Come on. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Hallelujah. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. Come on, let's all sing. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. We worship you, Jesus. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, you are worthy to be praised. You're the King of this people, Jesus. There is no one like our God. Let's declare. There is no one like our God. For greater things have yet to come. Come on. Let's declare with our mouths. Hallelujah, Lord. And greater things have yet to come, and greater things have still to be done. We believe in you, God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. We worship you, Lord. Give it up for Jesus. Hallelujah, Lord God. We worship you in this place, God. Hallelujah. Lord, you are holy, God. You are big. You are wonderful, God. So sing. 1,000 generations falling down in worship. You sing the song forever to the Lamb, and all of God before us, and all will believe. We sing the song forever to the Lamb. We sing your name. Your name is the highest. Come on. Your name stands above the throne.
and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Come on. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, come on. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we will sing the song forever and amen. And the angels cry. Oh, worship you, Lord. All creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Jesus, Jesus. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, let's declare. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. You sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers, we worship you, Lord. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy, oh Jesus, you're holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Let's all sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Hallelujah. You will always be. Holy, holy forever. Jesus, you will always be. Come on. Hallelujah. To you all the glory, honor, and praise, God. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. We worship you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Sabi po sa Psalms 51:10, no? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, napaka-short lang po nung verse na to, pero talagang gamitin po natin siya sa ating buhay, pang araw-araw, na talagang lagi natin panghawakan, linisin tayo ng Panginoon, no? Lalong-lalo na po yung puso natin, at lalo na pag Sunday, kasi alam natin na marami tayong mga baggages, distraction, pero para masa po natin po yung
tinuturo sa atin ng ating speaker, talagang ilagay po natin sa ating puso't isipan yung ganitong verse. Kaya tayo po yung manalangin, no? Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong pwedeng magpaalala sa amin na how faithful and good you are, Panginoon, sa aming buhay. Kaya ngayon, Lord, talagang pinagpapasalamat po namin ang araw na ito, Panginoon, at tunay nga, O God, sa ituturo sa amin ng aming Tatay Loy, Panginoon, maging karagdagan po sa amin itong karunungan upang magamit namin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, at mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag ganyan, tuwid nyo. Ayan, para mas kita ko lang. Okay. Sige nga po, isang malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay. Taking our city for God. Nitong October 1, itong week lang po na to, umpisa na po ng pagre-register or kung yung mga tatakbong mayor po, gobernador, nag-umpisa na po silang mag-file ho. Hindi ko alam kung sa Praise Church may tatakbong mayor, si Ate Lourdes yata, Yorma, So we pray, na talagang pagkalooban tayo ng Diyos ng mga leaders, na tunay po na talagang grabeng magmamahal sa bayan. Okay? Sige nga po, ano po ba yung city nyo po? Saan po ba tayong city? O saan po tayong bayan? Manila ba kayo? Caloocan? Malabon? Pwede po bang pagbilang ko ng 3, isigaw nyo lang saang bayan kayo ando doon? Huwag mong Hermosa, po yun, barangay po. Pero yung bayan mo na, yung bayan natin, at least magkaroon lang tayo ng awareness sa lugar na kinaroroonan natin, okay? At the count of 3, sigaw nyo lang, anong bayan kayo nakatira, okay? In 1, 2, 3. Caloocan ng malakas, nanalo na po si Oka malapitan. Okay, sa pangaho, in 1, 2, 3. Uy, may Bulacan. Ang lakas Medyo bumawi ang Bulacan. I am from Plaridel, Bulacan po tayo. Kaya lang ang tanong natin, yung city kaya natin, sumasamba na sa Diyos? Yung lugar kaya natin, sikat na si Jesus? Kasi ang problem ko po, parang mas kilala pa ang ibang tao kung kay Jesus sa lugar natin. Babanggitin ko po ito for the sake of ko lang po. Like for example, pag sinabi pong Nabotas, para mga tiyangko. Pag sinabing Tagig, sino po? Ba't para mga Kayatano? Hindi ho ba? Parang, Bicol. Sa Bicol, sino pong aplido ang nangingibabaw dyan? Mga Villapuerte? Parang mas kilala pa yung ibang tao sa lugar natin kung kay Jesus. Buti nga sa Manila, walang masyado po, pag Manila, sino po? Kasi halos papalit-palit tayo ng mayor. So, ang point ko lang po, mga kapatid, are you aware or concerned kung sikat si Jesus sa lugar natin? Kasi nakakatakot. Dati nga ang Tondo, saan po kilala? Sino po kilala sa Tondo? Wewe, Asyong Salonga. Pambihira, Asyong Salonga, Manila Kingpin, So, ito po yung gusto ko pag-usapan po natin sa umagang ito. Yung magkaroon mo lang tayo ng awareness, concern. Sana si Jesus ang maghari sa lugar namin. At ano ang pwede nating magawa? Kasi kung hindi si Jesus ang naghahari sa lugar natin,
mukhang may malaking problema yung lugar natin. Lalo na kung ang lugar natin mas kilalanan na naroon yung mga drug lords, mga gambling lords, or pogo. Parang nakakatakot. Time will come, itong inaawit natin, magiging reality yan sa bawat lugar na kinaroroonan natin. Pwede ba tayo mag-pray lahat and pray for your city? Sige po, pag-pray lang natin yung lugar natin sa oras na ito at sabihin natin, Lord, pagpalain mo po yung lugar na kinaroroonan namin, O God, na ang lugar nito, O Diyos, ay tunay na makakilala sa iyo po, O God. Father God, saan man lugar mo kami inilagay, may dahilan ka bakit doon mo kami inilagay, meron kang ipinagagawa sa amin, Panginoon, at tunay po, O Diyos, sana huwag naming makalimutan na hindi lang kami tumitira sa lugar na iyon, meron kang magandang bagay na gustong ipagawa sa amin. Father God, i-bless mo ang bansang Pilipinas, kasama na ng bawat barangay, ng bawat city, ng bawat probinsya, pagpalain niyo po Luzon, Visayas, Mindanao, O God, at makikita namin isang araw ang bansang Pilipinas ay nakalood kay Jesus, sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Isa pang palakpak muli para sa Lord. Hallelujah. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Itong week din po na to, may headline po sa sport, something ganyan. Okay, teka. Ayan. AJ Griffin's shocking decision. Actually, 5 days pa lang po ito, no? AJ Griffin's shocking decision. He quits NBA to follow Jesus. The number 16 overall pick in the 2022 draft with a promising basketball career retires. 2 years pa lang po siya. 2 years. At nasa around $10 million ang contract niya a year. Alam ko po, from Atlanta Hawks, malilipat sana siya sa Houston Rockets. Ba't ganun? Hindi ba buong pangarap niya makapaglaro sa NBA? Ngayong nasa NBA na siya, after 2 years, nag-retire po siya. Si Lebron nga po, magte-20 na yata eh. Magte-20 years na po sa NBA, hindi pa nagre-retire kasi very passionate sila sa larong basketball. Pero bakit itong mamang ito, si AJ Griffin, by the way, pang number 16 siya. Ibig sabihin, talagang sobrang, in a sense, magaling, mahusay, at very promising ang kanyang karir. Pero bakit niya ginawa ito? This is the reason. Sabi po ay, okay. I have left basketball to follow Jesus. This all started in 2020 when Christ came into my life. Basketball was my passion, my reason for living. But when I found God, He showed me that we are all made to glorify Him, that we all have a mission that He has entrusted to us. Ang sabi niya po, nung makilala niya si Jesus at matagpo niya si Jesus, sa ibang write-up, gusto niyang mag-full-time na talaga directly sa paglilingkod kay God. Bakit may mga taong handang iwanan ang lahat para kay Jesus? Pero bakit din may mga Kristiyanong may hindi maiwanan para kay Jesus? So itong mamang ito, meron siyang natagpuan na napakahalaga na handa niyang ibigay at gawin ang lahat para sa kanyang natagpuan at natuklasan. Hindi ko naman po ibig sabihin, pag naging Christian tayo, iiwanan mo na talaga yung totally lahat, karir mo o something na ganyan. May mga tao pong kailangan nilang mag-stay para ma-fulfill yung purpose ni God sa kanilang buhay. But our point is this, bakit may mga tao, they are willing na iwanan yung magandang buhay nila para pumunta sa ibang bansa para kay Jesus at mag-mission? Bakit may mga Christian
na handa nilang ibigay even ang kanilang mga properties sa Book of Acts for the sake of the gospel. Question, meron pa bang mga Kristiyano at mga tao na totoong nakasumpong ng pinakamahalaga that they are willing to live and to give up for Jesus? Meron pa kaya? Parang iniisip ko lang, wag naman sana, pero tinanong natin, paano kung talagang pamilya namin? Lord, sabi niya, Lord, punta na kayo sa Vietnam. What will I do? Ano ang gagawin mo kapag kinol ka ni God na pumunta sa isang lugar just to honor Him and glorify Him and share the gospel? What will you do? Kaya ba nating ipagpalit yung magandang buhay na meron tayo ngayon para po sa mas makabuluhan at mas mahalagang buhay? So very challenging po ang sermon po natin ngayon kasi lalabas talaga tayo sa comfort zone natin for the sake sa pinagagawa ng ating Diyos. Actually, hindi na po ito bago kasi pag tinignan natin sa Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure. Ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang kayamanan na nakatago sa bukid. Nung ito ay masumpungan, itinago niya itong muli, sa labis niyang kagalakan, grabe po pinagbili niya ang lahat para mabili ang bukid na yon. Sobrang halaga, and we believe yung field na yon ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos, sa isang buhay na pinaghaharian ng ating Panginoon, sa isang buhay na ang Diyos ang nasusunod at willing niya na ihalis ang lahat for the sake of the kingdom of God. May mga Kristiyano pa kaya na handang iwanan yung comfort zone nila for the sake of the gospel. For the sake of the gospel. Again, kapag nakita mo ang tunay na pinakamahalaga sa buhay, lahat ay gagawin mo at ibibigay para dito. In contrary po, may mga taong nakita nila ang pinakamahalaga but they are not willing to follow Jesus. Alala niyo yung binatang mayaman? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Yung binatang mayaman, natakot mawalan. Natakot po. Ang hindi niya alam, lahat ng kinuha ni Jesus at pinagbibili sa kanya, dodoblehin lang ni Jesus. Natandaan niyo po yung sa parable? Yung may 2, naging 4, yung 5, naging 10. Ibinigay kay Jesus, pero wala namang kinuha si Jesus. Ibinalik din para sa kanya. Listen to this. Lahat ng hinihingi sa atin ni God, gusto niya, doblehin lang din, ibigay sa atin. Minsan natatakot tayo, baka hindi bumalik. Baka hindi mag-prosper. Let me challenge you this morning. Walang ibibigay ka kay Jesus na hindi niya po kayang higit na palitan at doblehin sa ating buhay. Kailangan po natin ang mensaheng ito upang mas lalo nating maunawaan time is running out and then life is too short para hindi magawa yung pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin sa buhay. Isang malakas na palakpak muli para sa Lord. Come on, hallelujah. Okay, so ito talaga yung verses natin, Nehemiah chapter 11. Nehemiah chapter 11 is about taking our city for God. Nehemiah chapter 11 is about settling, resettling, muling pamumuhay, muling pagpunta sa lugar na kung saan nais ng Diyos po sa atin. Magko-concentrate lang po tayo sa 2 passage sa Nehemiah kasi listahan po yan ng mga tumira doon po sa Jerusalem, the city of God. Now the leaders of the people live in Jerusalem, and the rest of the people cast lots to bring 1 out of 10 to live in Jerusalem, the holy city, while 9 out of 10 then remain in the other towns. Nagpalabunutan pa sila kung sino ang titira sa Jerusalem. Question, bakit kailangan pa nilang magpalabunutan? Bakit kailangan pa nilang mag-draw lots? Sino titira sa Jerusalem at sino titira sa Judah, sa lugar ng iba't ibang tribes ng Israel? Discuss natin yan, lalo na sa point number 2.
But merong grupo, ito yung grupo na kailangan pa silang puwersahin para tumira sa city of God. Pero may grupo, and the people bless all the men who willingly offered to live in Jerusalem. May mga grupo na hindi sila kailangang puwersahin, they are willingly na pumunta sa lugar ng Jerusalem para doon tumira. Again dalawang grupo. Isang grupo na parang kaysa magkagalitan tayo, magbunutan na lang kung sino ang mapupunta sa lugar na yon. At yung pangalawang grupo, they are willing to live. Mga kapatid, eto po yung dalawang grupo na I believe meron tayo sa umagang ito. Okay? Tagalogin natin lang sandali. Nang panahong yon, ang mga pinuno ng mga mamayan ng Israel ay nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Nagpalabunutan ang mga tao para sa bawat 10 pamilya, grabe sa bawat 10 pamilya, ay may isang pamilyang maninirahan sa Jerusalem habang ang iba'y mananatili sa bayan nila. Pinuri ng mga tao ang lahat ng nagpasyang tumira sa Jerusalem. Bakit nila pinuri? Bakit sila humanga? Bakit sila parang inaplos nila talaga yung mga taong they are willing to live in Jerusalem? Again, the context is this. Tapos na ang pader ng Jerusalem. Tapos na ang pagbibuild ng wall of Jerusalem. Tapos na rin yung templo. Pero hindi ganun kaganda, katulad ng dati. Ang problema, doon sa lugar ng Jerusalem, walang tumitira. Sa city of Jerusalem, walang masyadong naninirahan. Nakakita na po ba kayo ng city na walang nakatira? Kaya lang siya matatawag na city, hindi dahil sa structure, kundi sa mga taong naninirahan doon. Kaya nga po, ang context is, willing ka ba na tumulong sa pagpapaunlad ng city? Willing ka ba na tumulong para i-repopulate yung city at buuin muli, samantalang maayos na ang buhay mo, okay na naman ako, bakit kailangan ko pang abalahin o i-disturb yung sarili ko para tumulong sa iba, para mag-ayos ng buhay ng iba? Tapos na ang pader, naroon na rin yung temple, tao na lang ang kulang. Mamaya madidiscuss pa po natin yon, ano yung mga sacrifices ng tumira doon po mismo sa Holy City of Jerusalem. Muli, bakit may mga tao na willingly or kusang loob na nag-volunteer na para tumira sa Jerusalem? Again, ang sagot po talaga natin dito, there was a great need for the city to be repopulated. Sayang ang lugar kung walang nakatira. Sayang naman yung lugar, pinaayos mo yung pader, inayos mo yung templo, wala namang magwo-worship kay God. Ang ganda-ganda ng lugar, pero walang magwo-worship kay Jesus. Wala naman mag-o-honor kay Jesus. Doon mandidiscuss ko po ito mamaya, pero are you aware, mga kapatid, sa lugar natin? Yung lugar ba natin nagwo-worship kay Jesus? Not necessarily yung Sunday lang na to. Sa lugar ba natin, mas maraming taong nagwo-worship kay Jesus o maraming tao ang sinasamba nila trabaho, mga politiko, career, or position? Are you aware na nais ng Diyos na sa bawat lugar, ang pangalan niya ay maitaas? Kaya nga, ito yung 3 challenge na gusto ko pong ibigay po sa inyo mula sa pastor niyo po. Ako man po ito, challenge sa atin ito, challenge sa atin lahat. Number 1 is, okay, tingnan natin lang to pursue God's purpose. Kaya sila lumipat sa lugar na iyon, gusto nilang gawin ang ipinagagawa ni God. Nakita nila ang ipinagagawa ng Diyos sa kanilang buhay. So sa case po ng mga taong willingly o voluntarily nagpunta sa city of Jerusalem, kasi nakita nila, hindi lang gusto ni God na maitayo ang pader. Hindi lang nais ni God na ma-build yung mismong temple. O para lang sa atin sa outreach, anin natin kung makakuha man tayo ng malaking lugar at wala namang tao. Pinaganda natin, wala namang taong magwo-worship.
Ano ang silbi ng lugar? Ang pinakamaganda pa rin po sa bawat lugar na makikita natin ay ang mga tao na sumasamba sa Diyos. Let me remind you, still the greatest miracle sa mundo natin ay ang buhay na binago ng Diyos na nais niya na makitang sumasamba sa Kanya. Your life is indeed a miracle from the Lord. Kasi kung hindi ka nakakilala sa Lord, I don't know kung ano ang pinagagawa natin, maaring sira na nga ang buhay natin without Jesus. Okay? So, muli, to pursue God's purpose. Kasi, tinan nyo po, to live in the Jerusalem, the holy city. Sabi natin lahat po, Jerusalem. Sabihin po natin, holy city. Anong big deal sa holy city? Anong big deal sa Jerusalem? Mga kapatid, this is the epicenter of God's presence. Kung kayo po, mahilig mag-abang po sa end time, so ano ang mangyayari sa hinaharap, kung malapit na ba talagang dumating si Jesus, makibalita kayo kung ano nangyayari sa Jerusalem. Kung ano nangyayari sa Jerusalem, ito yung palatandaan na si Jesus malapit nang dumating. Jerusalem in a sense is nais ng Panginoon na doon pa rin tayo pumunta sa sentro ng kalooban ng Diyos. Sino po rito nakakasigurado yung ginagawa mo, yan ang kalooban ng Diyos? Sino po sa atin dito, aware ka na yung ginagawa mo, iyan talaga ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Marami kasi tayo pwedeng puntahan, marami tayong pwedeng gawin, pero laging ang issue, iyan ba talaga ang ipinagagawa ng Diyos sa atin? Maliwanag dito po sa Israel. Nais ng Diyos, i-repopulate nila ang Jerusalem, kaya lang sa iba't iba silang lugar tumira. Marami kasing consequence pag dito ka tumira sa city of Jerusalem. Tingnan nyo po, sa verse 4 to 6, ito yung grupo. So from Judah, part lang ng Judah ang pumunta sa Jerusalem. Part lang ng Benjamin ang pumunta sa Jerusalem. Part lang ng mga priests din. Sa verse 10 to 14, Levites and miscellaneous sa iba't ibang mga tao pa po. Again, where are you dwelling? Saan ka nakatira ngayon? Saan ka nakalugar ngayon? Tayo po ba ay nakalugar sa lugar na ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon? Kung may ginagawa tayong hindi maganda, of course, at nagigilty tayo, most likely baka hindi ito yung lugar na nais ng Diyos sa buhay natin at merong pinapaiwanan ng Diyos sa atin at pumunta tayo again sa Jerusalem, the holy city of God, and I believe which is referring to the will of God na nais ng Diyos sa lugar na yon, doon kanya gamitin. Ulitin ko lang po ito, no? All the men who willingly offered to live in Jerusalem. Doon po sila tumira. Doon po sila talaga, doon ang gusto nilang pumunta sa lugar na kung saan nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po, merong lalaki, ang pangalan is Paul Washer po. No? Mamaya i-quote ko po yung sinabi niya. Sobrang ang ganda-ganda, pero tingnan muna natin to. Again, andun sila kasi nakita nila na nais ng Diyos na sila ay maging bahagi sa malaking ginagawa ng Diyos. May mga tao po, they don't care, wala silang pakialam kung nagiging bahagi ba sila ng nais ng ating Panginoon. Pero alam niyo po sa Ecclesiastes, in the heart of man, naglagay si God ng parang tinatawag na spirit of eternity. Yung nababother din tayo, kahit maganda na ang buhay mo, pero parang nakikita mo, may gustong ipagawa ang Diyos. At alam ko po, nararamdaman nyo yan. Kasi merong eternity na nilagay si God sa buhay natin na sobrang aware tayo, ang buhay hindi lang po para pang sarili natin. Na hanggat hindi natin nagagawa yung purpose ni God, there will be no satisfaction, there will be no real joy. Can I hear amen? So, sabi natin lahat, God's purpose. So, nais ng Diyos, balik lang tayo. Balik lang tayo sa purpose ni God. Again, walang masamang mag-aral, walang masamang magpayaman, kaya lang, balikan mo yung purpose mo. Walang masama na ma-promote, pero balikan mo lang ang purpose mo. Bakit mo gustong gawin ito? Again, ulit-ulitin natin. Ano po? Ang challenge sa atin, sa lugar na pinaglagyan sa atin ni God,
is to pursue God's purpose. Kaninang habang nag-aawitan, napaisip lang ako. Kaibigan ko kasi yung mga tricycle dito sa D. Gomez eh. Every last Sunday, ginagawa nating harvest event ito. Bigla ko lang naisip, ano kaya yung pwede kong gawin para itong mga tricycle driver na kakilala natin, madala ko po dito sa last Sunday, sa harvest event natin. Pagkatapos may mga kaibigan din po akong kagawad sa D. Gomez, para nag-iisip din ako po, ano kaya ang pwede kong gawin para po sila is madala sa ating Panginoon. Definitely, may mga kaibigan ka, mahal sa buhay. Hanggang ngayon, di ba? Ayun yan makakalungkot, minsan nakakabasag sa puso ng ibang mga leaders natin. Yung marami ka nang nadala sa Lord, pamilya mo na lang ang hindi. Na iniiyak mo sa Panginoon na sana yung mga kamag-anak ko, madala ko sa ating Panginoon. Tama po ba yun? Concern po ba natin yun? Ang mabigat yung ganito, wala kang nararamdaman na dalhin yung pamilya mo sa Lord. Ang mahirap yung wala kang nararamdaman na meron kang kamag-anak na sinisira niya yung buhay niya pero hindi mo lang natin maipag-pray na sila ay madala sa Lord. So, mga kapatid, let us pursue God's purpose. Inilagay ka ng Diyos sa lugar na kinalalagyan mo ngayon kasi nais ni God, madala mo ang mga taong yon para sa Panginoon. Let me quote Dr. Lilibet Quijano. Yan ang pamilyang pinakamaraming nadala sa Praise Church. Pamilya nila nanay. Parang napaka-normal sa kanila na mag-invite. Napaka-normal sa kanila na si Ate Lee, pag binunutan ng ngipin, hindi yata pinatatanggap hanggat hindi nabubunot ang ngipin. Ano po? Hindi lalagyan ng anesthesia hanggat hindi tumatanggap sa Panginoon. Nakakatuwa yung ano nila po, yung mindset. Pero alam niyo po, sa likod nito, lagi nilang ito yung iniisip nila. Yung taong ito, kapag hindi ko na-share ng gospel at namatay, tatanungin ako ng Diyos. Hindi ba na-meet mo siya? Bakit hindi mo man lang kinuwento si Jesus Christ? Andiyan na yung pagkakataon, bakit hindi... Meron po ba kayong mga karanasang ganun? Gusto nyo naman sharean, pero naisip mo, hindi, may time pa naman. Laging may time pa naman. Ay, meron pa namang oras, meron pa namang oras. Mga kapatid, hindi ho eh. Last Saturday, nasa Batangas, doon po ako speak ng Saturday, talagang literally, ginawa po nila intentionally Saturday para po yung mga outreaches nila maka-attend po. At tayo po linggo nakapag-share pa rin ng gospel dito. Alam mo, kinukwento ng pastora, 3-4 sa isang linggo, mga kilala niya nagpakamatay. Mga malalapit, parang nagiging normal na ngayon yung pagpapakamatay. Parang nagiging normal na ngayon na may namatay sa cancer. Parang nagiging normal na ngayon na may namamatay. Naalala ko kasi, dito po sa atin sa Praise Church, binabalik ko lang, ang prayer natin noon, Lord, hindi ko kami papayag na sa lugar na ito may mamatay na hindi nakakakilala sa iyo. Lord, hindi kami papayag na sa lugar na ito, mas nauna pang dumating yung drug lords o yung drugs kaysa kay Jesus as our Lord and Savior. Lord, hindi ko kami papayag na sa lugar na ito may pamilyang maghihiwalay. Kasi nais mo po, Panginoon, kami yung maging tulay upang ang pamilya ay maging buo, nagkakasundo, at maging maayos. Mga kapatid, may concern pa ba tayo na ang mga tao talaga ay sobrang madala natin sa Panginoon? Kung naniniwala po kayo, sobrang halaga pa rin ito, pumalakpak tayo ng malakas para sa Panginoon at iiyak natin yung lugar natin para sa Diyos. Let us pursue God's purpose. Ang gusto ng Diyos, makakilala lahat ng tao. Ang purpose ni God, gusto ni God, yung mga tao ngayon, sumamba kay Jesus. Basta ewan ko lang po, basta pasintabi lang to. Talaga sobra po ako nalulungkot. Buhay na naman ng mga dugo ng mga politiko. Kitang-kita ko na ang dami na namang mauuto. Kitang-kita ko ang dami na namang madadaya, magchichismisan. Sana tumaas ang level ng ano man lang ng Pilipino na even sa pagboto, hindi siya kayang dayain.
Baka dumating ang pagkakataon po, ang mga senador natin, isang pamilya na lang. Papayag po ba kayo? Parang isang pamilya na lang. Biro mo, 110 million Filipinos. Eventually, baka maging isa na lang apelido po ng mga senatoriables natin. Sa Batangas nga po, ano? Hanggang pamangkin, meron po eh. Ni Ate V. Parang nakakatakot, baka humawala ang check and balance. Kaya nga sinasabi natin to, hindi masama ang mga Kristiyano, pumasok din po sa larangan. Kasi nga po, walang mga Kristiyano, walang mga righteous, walang matuwid na namamahala. Kaya ho tayo, gusto natin sa pagdi-disciple natin, makapag-produce tayo ng magaling na chairman. Sa pagdi-disciple natin, makapag-produce tayo ng magaling na mga mayors. Sana sa pagdi-disciple natin, makapag-produce talaga tayo ng magaling na presidente. At hindi lang po parang dynasty po. Parang nakakauyam, nakakasuya, na ina-allow natin na sobrang taas ng pag-unlad natin sa politika, pero sa ekonomiya hindi. Hindi sa pag-unlad. Basta sobrang dapat mabago ito. Sobrang dapat maiba ito. Can I hear amen po? Wag lang yung manok-manok natin, sana talagang pagkalooban tayo ng Diyos, na mga magagaling na leader. Sabi po ni Paul Washer po, isang pastor po ito, we lay awake at night and worry about so many things. We fret and are anxious about so many things. We desire things passionately, fanatically, even to the point of obsession, houses and property, jobs and promotions, fame and reputation, needs and wants, and countless other things. Ang point lang niya is, kumusta yung tumatakbo sa isipan natin at mga pinagkakaabalahan natin? May tendency, pwede talagang busy tayo na i-build ang sarili nating kingdom. Pwedeng busy tayo na i-build yung sarili nating reputation. Pwedeng i-build natin yung sarili nating career or pangalan. Pero, sabi rito, but when was the last time that sleep escaped us because of our concern for the nations that have not heard? Meron man lang bang gabi na dinalaw tayo na hindi tayo makatulog kasi may mga gusto tayong maabot para sa Lord? May mga gabi man lang ba na halos hindi tayo patulugin, kaiisip paano ang mga taong ito ay makakakilala sa Lord? Or meron pa bang mga tao na tunay po na kailangan nating bahaginan ng salita ng Diyos? Meron pa. Kasi sa totoo lang, minsan pag natutulog na lang tayo, pambayad sa utang. Ang dami kong tatapusin bukas. Parang na-occupy na yung mind natin ng business of this world. At paano natin ma-honor lang talaga si Jesus as our purpose? Sabi pa niya, ganda eh. When was the last time that our hearts broke into because there are places on this earth where God's name is not hallowed? Definitely, marami pang lugar na hindi sinasamba si Jesus. Marami pang lugar na hindi nag-o-honor kay Jesus. His kingdom advances ever so slowly, and His will is not foremost in the hearts of men. We fret and sweat about so many things, but we ever give any thought that which is most on the mind of God. Meron pa po ba akong kausap ko sa oras na ito at kaharap ko? Naiisip mo kung ano ang iniisip ng Diyos. Yung nagkaroon kayo nakakatuwa kasi di ba yung mga taong parang pareho kayo ng iniisip? Hoy, pareho tayo iniisip. Di ba ang ganda na ang sarap po na paano natin i-conquer yung bawat lugar para kay Jesus. Alam niyo po, sabi sa Malakay chapter 1 verse 11, ang ganda-ganda nito sa Malakay. Sa Malakay chapter 1 verse 11, tingnan niyo po ito For from the rising of the sun to its setting, my name will be great. That is the purpose. Ito yung nais ng Panginoon. Na mahayag ang kanyang pangalan, makilala ang kanyang pangalan because there is power in the name of God, there is power in the name of Jesus na magpapabago among the nation, and in every place, incense will be offered to my name.
na yung mga tao mag-o-offer dahil alam nila worthy na sambahin si Jesus, worthy na dakilain ang kanyang pangalan, and a pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. May mga lugar pa ba na hindi kilala si Jesus? Meron po kaming missionary from IGSL. Ito yung pinag-aralan ko po sa Novaliches. Meron pa ba doon? Umiiyak. Missionary siya. Yung lugar doon na pinuntahan niya, mas kilala pa ang Coke kung kay Jesus. Wow! Mas kilala pa po ang brand ng soft drinks kung kay Jesus. Do you think natutuwa si God? Kaya pala may mga taong they are willing to sacrifice even ang mabibigat na bagay for the sake na makilala si Jesus. At the end of the day, it is not about our name. Can I hear amen? It is not about our gain. It's about the name of Jesus. Katulad to po, naawit natin, You are God of this city. Dinideclare po ba natin na ang ating lugar ay tunay na madala sa ating Panginoon? Okay? Sabihin mo muna sa katabi niyo po, tapikin niyo po sa muka. Sabihin niyo po, sagot mo ang lugar mo para kay Jesus. So do your purpose and God's purpose match up. Pareho ba tayo ng layunin ng ating Panginoon? Ang nais ng Diyos, maitaas ang kanyang pangalan. Ikaw, nais mo bang mataas ang pangalan ni Jesus? Kaya nga po, isang bagay na sobrang nakakatuwa kapag may mga nagte-testimony, parang lagi nilang ino-honor na kung hindi po ako binago ni Jesus, wow, kung di po dahil kay Jesus, alam niyo po, anumang bagay na naabot ko, ito po ay dahil kay Jesus. Di po ba ang sarap na, yes, maaring ikaw ang nagdala sa taong yon, pero okay lang na kahit hindi mabanggit ang pangalan natin, pero napakasarap na ang buhay mo ay ginamit ng Panginoon upang may mga tao na makakilala at purihin ang Diyos. Nais niyo po ba may mga taong makakilala kay Jesus? Can I hear amen? Kung ikaw po yon, malakas na palakpak, ibigay naman natin sa Panginoon. Hallelujah. So, ang sarap po niyan, sa totoo lang, kung wala naman nag-share din ng gospel sa inyo, ano na kaya buhay mo ngayon? Laging tinatanong sa amin ni Dr. Lester yan, kung hindi na ka nakakilala sa Lord, talagang pwedeng ito ang puntahan natin. Maaring nasa mental ka na. Lalo ngayon, ang hirap ng buhay ngayon. Mental problem, ang dami talagang issue niyan. Maaring nasa kulungan ka ngayon, maaring nasa hospital ka, maaring patay ka na. O paano naman tayo papayag? Ang dami pang sitwasyon na ganito, hindi tayo papayag na hindi lang marinig si Jesus. Okay? So, gusto ko po picturean nyo po ito. No? At the end of the day, living for God's purpose and for the glory of His name is actually the most satisfying way to live. Oh, aware ako. Aware po ako na kapag may bago kang cellphone, ang saya-saya mo. Lalo na yung iPhone 3000, yung nakadudukot lang pagkatapos nabili mo, ang tawag doon is iPhone 3000, po. Di ba, tama po ba ako? Masaya ka lang naman sa une. Pagbago, di ba? Lagi mo nililinis, sinasabon, pagkatapos ng 2 linggo, kung saan na nakatabi. Even sa sakyan, po? Tinitinan mo, ini-spray mo pa pag may lamok, po? Mamaya, 3 taon nang hindi napapakarwash, po? Maraming bagay, sa una lang tayo masaya. Pero ang ino-offer ni Jesus is walang hanggang kasiyahan. Pag hindi mo nararamdaman ito, bakit? Pag may mga taong nakakilala sa Lord, sobrang tuwan-tuwa ka at hindi mo maipaliwanag. Nilagay ko po dito, walang kalwalatian ng Diyos. Kapag hindi natin na-honor, na-glorify si Jesus, there will be no satisfaction in life. Regardless kung saan ka nakatira, regardless kung gaano karami ang ipon mo sa bangko, kaya nga ang sarap tanungin, God, na-honor ba kita sa araw na ito? Totoo bang naitaas ko ang pangalan mo? Lord, sumikat ka ba sa lugar na pinaglagyan mo sa akin? Sabi niya natin lahat, glory. Sabi natin malakas lahat, honor. This is your purpose.
This is my purpose, to honor God, to glorify Jesus. Babalik at babalik ka lagi. We want to honor Jesus. Number 2, yun ang malaking challenge sa atin. Number 1, how can I honor God? How can I glorify God sa pinaglagyan niya sa akin? Sa trabahong pinaglagyan niya sa akin? Sa lugar na pinaglagyan niya sa akin? How can I honor God? How can I honor Jesus? Number 2, challenge for us is this. Okay? To make the required sacrifices. So, nakita nila, pinatitira sila ni God sa city of Jerusalem, sa Holy City, to the place na pwede nating ma-honor si God, gawin ang kalooban ni Jesus. Pero ang pangalawa, alam natin, to honor God and glorify Jesus and to dwell sa place na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, maraming sacrifices. Maraming sacrifices sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi tingnan nyo po, kung titira po sila sa Holy City, isa ibig sabihin yan, prone po sila sa attack ng enemy. Lalo na ikaw na ginagamit ng Panginoon, markado ka sa demonyo. Pero yung iba, hindi po markado ng demonyo. Kaakbay niya ang demonyo. Kaya hindi siya inaatake. Paano ka naman naatakihin nakikipag-inuman ka sa demonyo? Nakikipaglaro ka kay Satanas, o paano yun? Hindi ka talaga atakin, kakampikan niya Pero ikaw, may gusto kang ilapit sa Panginoon. Grabe. Gusto mag-worship kay Jesus, sumasakit ang ulo mo. Pero kapag makikipagchismisan, buhay na buhay ang dugo. Mula umaga hanggang gabi, ano po? So, prone ka sa attack ng enemy pag nagpunta ka sa Jerusalem. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, prone ho tayo sa attack ng enemy. Why? Kasi tingnan nyo po, sa Holy City, andun ang temple. Hindi man sobrang ganun kaganda, katulad ng dati, ang temple is made of gold, silver, and bronze. Kaya kung meron mang aatakihin ang demonyo, hindi po yung Judah, hindi po yung mga Levites, kundi po sino yung mga nakatira doon po sa Holy City. Kaya alam nyo po, to be honest, kaya hangang-hanga po ako sa mga pastors natin, sa mga outreaches leaders natin. Hindi ganun kadaling sumunod. Grabe ang spiritual warfare, grabe ang atake. Kung alam nyo lang kung ano ang labanan para tayong may demonyong nakikipagbuno, nakikipag-wrestling sa ating kaisipan, ang dami pong struggle, mahirap sa pagtayo, sa paglilingkod, sa pagbibigay. Totoo po yun kasi nandoon, nakalalamang po, sila po yung mas talagang laging maglilingkod, laging magbibigay, laging uunawa, laging mananalangin para sa iba. So kaya po, very challenging po ito. Kaya marami mga sacrifices sa paglilingkod po sa Panginoon. Ano pa yung pangalawang sacrifice ng mga lumipat sa Jerusalem? Alam nyo po ang sacrifice na, again itong grupo na ito na lumipat, although sabi bless, alam mo sacrifice nila? Sa Jerusalem ho kasi, walang masyadong lot o lupa. Di po ba ang kabuhayan nila is more on livestock, agriculture? So pag tumira ka sa Jerusalem, pwedeng hindi ka yumaman ng todo. Unlike yung mga nakatira sa labas ng Jerusalem, ang lawak ng lupa nila, ang lawak na nasasakupan nila, kaya napansin niyo po ba, mas maraming mayayaman na non-believers, even Christian, na hindi active, kasi yun lang ang pinagtutuunan nila Totoo naman po yun contrary, hindi rin po lahat ng umaalis sa Diyos naghihirap. Paano ito? Yumaman talaga, nag-drugs, o kung ano pa man ang ginawa sa buhay, pero walang satisfaction. Iyon ang pinakamatinding kaibahan. There will be no great fulfillment or real satisfaction in life. Kaya nga po, pwede silang atakihin na ng kaaway, pagkatapos, ito pa talaga ang pwede nating maranasan as we serve God, as we commit ourselves to fulfill in the center of God's will, dahil hindi ka na marunong mandaya, dahil lumalaban tayo ng parehas, tanggapin mo na, pwedeng hindi ka yumaman ng sobrang todo.
ang totoo mong kayamanan ay ang mga tao na nadala natin sa Panginoon. And I believe the real wealth is, yung masunod natin ang kalooban ng Diyos, ang real wealth pa rin natin ay ang mga tao na tunay na nadala natin sa Panginoon. Malakas nga ang palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Okay, so Luke chapter 14, 27, 28, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? May matinding kabayaran sa pagsunod sa ating Panginoon. Oh, totoo yun. Pwede kang ma-misunderstood. Kaya nga po, alam nyo ho, talagang kung hindi talaga tayo tinatawag ng Panginoon at hindi ka sure, bilangin mo muna ang kabayaran. Maraki ang nakataya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi madali ang magpastor, hindi madali ang maging life group leaders, marami mga sacrifice yan, hindi madali. Huwag na po kayong magulat. Huwag na ho tayong magtaka. Ano po? Lalo na kapag sinusunod talaga natin at may malaki kang pangarap sa Diyos, huwag ka nang magtaka kung sobrang laki ng struggle natin. May mga tao nga po, to the point na they are pinatay because of their service to God. So mga kapatid, lahat po tayong narito ngayon, sana pag nakakakita tayo ng mga naglilingkod, magkaroon lang tayo ng awareness, hindi madali yung ginagawa niya. Marami mga challenges, marami mga sacrifices, pero again, mas maganda na yung nag-i-struggle tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa nagtatampisaw sa kasalanan. Kaysa naman ang layo-layo natin sa Panginoon na dito pa lang sa lupa, kita mo, laging may emptiness. By the way, mga kapatid, bago lang makalimutan to, pareho lang naman problema ang mahirap at mayaman. Ang mahirap na walang purpose, na kulang sa pera, desperate din po yan eh. Ang mayaman pong walang purpose, desperate din po yan eh. Kahit may pera kasi, hindi masasatisfied ng ibe ng yaman ng mundong ito, yung pwede lamang ibigay ng Diyos. Kayo po, ang payapaan nyo po, lalo na yung mga natutulog na, ang payapayapaan nyo po. Okay? So sabihin nyo po sa mga natutulog nyong katabi, ipagpatuloy mo lang ang kapahingahang galing sa Diyos. O okay lang po yan, okay lang po yan. Okay, so number one, very challenging sa pagtira sa Holy City is number one, ano po, are you willing to pursue God's purpose or your own purpose? Let us choose God's purpose. Balik ka lang sa purpose ni God. Lagi ka lang bumalik sa nais ng Panginoon sa buhay. Life is not about you. Life is all about Jesus. And following Jesus and obeying Jesus is not an easy thing. There are a lot of sacrifices. There's a lot of hardships. May napakinggan po akong sermon, ano po? At kinote niya yung ganito. Sa panahon daw po ng New Testament, napaka-normal sa kanila na may mabalitaang may namatay para kay Jesus. Napaka-normal sa kanila na, sa kanila martyrdom po yun. Great joy po yun, great calling. Grabe, no? Grabe yung commitment nila sa Panginoon na even to the point of death, there is a great joy na meron na namang namatay para kay Jesus, na meron na naman nag-sacrifice o tumayo para kay Jesus for the sake of His gospel. Sa atin po, minsan tampuhan lang po talagang, minsan nagkakayarian po tayong lahat eh. Ano po, yung parang minsan niya, hindi mo dapat kalaban, nagiging kalaban mo. Yung gusto ng demonyo, tayo yung magtalo-talo, tayo mismo magkatampuhan, tayo mismo nag-iiringan. Pero mga kapatid, again, our real enemy is the devil, okay? Sabihin mo muna sa katabi niyo po, hindi kita kaaway. Pautangin mo na ako, ano po. Doon pa lang kayo mag-aaway, okay? So number 3, there's a purpose. Number 2, there will be a sacrifice. So aminin na natin yan, hindi na nakapagtataka, pero lalo tayo magpakalapit sa Diyos. Number 3 is, we need to do our purpose. We need to make sacrifices. Let us do it all. Our purpose, our sacrifices in light of future reward. Hindi naman puro hirap, kaya minsan niisip ko lang din, wag naman sanang puro ma-highlight lang yung mga sacrifices at hirap sa paglilingkod. Sana marami ring tumatayo
na ang paglilingkod sa Diyos, very rewarding. Amen. Na ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon, very rewarding. Na wala kang gagawin para sa Panginoon na hindi babayaran ng Diyos. Wala kang mga bagay na ibibigay sa Panginoon na hindi niya ibibigay ng higit pa sa ginawa mo. Sana, kung kaya kong sumulat lang ng books, the joy of serving God. The joy of honoring God. Minsan marami pang title ng mga books ngayon, Simbahang Katitisuran. Yung parang, hindi ba parang ang pangit? Yes, may hirap, pero the most beautiful talagang building or group or picture is the church. Yes, marami siyang problema, pero napakaganda ng mga napoproduce niya. Mahusay, magagaling na para sa Panginoon. Sana huwag mawawala ito. Sana huwag mawawala yung 1 Corinthians 15:58. Magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang hindi nasasayang yung pagpapagal sa Diyos. Sana huwag mawawala yung Galatians 6:9. Huwag kayong mapapagod sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon. Aanihin nyo yan. Can I hear amen? Kasi kung wala pong silbi yung mga sacrifice natin, bakit natin kailangan gawin yan? Bakit kailangan natin magpatuloy? In light of God's future reward, wala naman sinabi sa Nehemiah 11 na sobra silang ni-reward ni God, wala tayong makikitang sobrang gumanda ang buhay nila, pero ang alam natin, may mga sinulat sa ibang passage ng Bible connected dito. Like Hebrew 11:8-10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. Napakaganda na ng buhay ni Abraham sa lugar ng Ur. Sabi nila, Babylonian. Retired na siya. Grabe yung security niya. Okay na. Pero pinaalis pa siya ni God doon sa maganda para sa mas maganda. Sabi rito, and he went out not knowing where he was going. Minsan may ipapagawa sa atin si God, hindi niya sasabihin agad kung ano yung product. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, ngayon sa Praise Church, hindi ho ganun kadali ang mag-church planting. Yung pagpunta po nila, nakakapagod, aware po tayo dyan. Aware tayo dyan. At alam din natin yan. Marami talagang challenges, maraming kapaguran. Pero alam natin, mahuhuli din natin yan. Sa mga bagay na sinusubukan nyo, wala ho kayong sisimula na alam nyo na lahat ng bagay. Pero habang ginagawa nyo ang isang bagay, doon nyo natututunan, doon nyo natutuklasan, doon tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi pag binigay ni God yung lahat na complete package po ng lessons, baka hindi po natin gawin. Baka masiraan tayo ng loob na, Abraham, eto yung dadaanan mo, may tagutom ka kakaharapin ha. Baka hindi na umalis si Abraham ano po? Naku, kikidnapin yung pamangkin mo, i-rescue mo. Naku, wag na lang, nanahimik na ako Pero ang galing lang ni Abraham, sumunod siya, kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. By faith, he went to live in the land of promise as in foreign land, living in tents. Ang ganda na ng lugar niya, pero dito siya sa tents nakatira with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Sumunod si Abraham kasi may nakikita siya na lugar na paglalagyan sa kanya ni God na city, which is the builder, is God. May mas higit pa kaysa nakikita ko. May mas higit pa sa kung anong pwede kong matanggap. Sana, tingin po kayo sa akin, sana, wag lang puro hirap ang nakikita natin. Sana, wag lang puro kabigatan ang nakikita natin. Sana, sa lahat ng pinagdadaanan mo, may makita kang ang dulo nito ay magandang bagay galing sa Panginoon. Siguro, yung malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Lahat ng may nakikita, ano po? Totoo po yun Ako po, bandang huli, bandang nakikita ko to. Ito yung senaryo ko po na napipicture out, o napipigure out. Pag ando na tayo sa langit, baka manghinayang ka. Sayang, hindi ko pa ibinigayan lahat. Sayang,
Hindi ko pa ibinuhos ang lahat. Sayang, napasidetrack ako. Dapat nag-focus na lang ako dito. Time will come, regrets is our enemy. Na panghihinayangan natin yung mga bagay na dapat sana pinuntahan natin, dapat sana ginawa natin, dapat sana tinayuan natin. Ang susi ho talaga dito is let us live with heavenly mentality. Let us live with heavenly mentality. Mapalad na yung 60, 70, mabuhay tayo compared to eternity. Sana wag nating panghinayangan ng eternity. Ngayon pa lang gawin mo ang lahat ng bagay in light of eternity. Ito yung ibinigay ko, ito yung ginawa natin, pero may mas magandang naghihintay higit pa para dito. Okay? So, yun po yun. Tingnan lang natin to. Sige nga po, let me ask our worship team. Akit na po tayo. Awitin natin yung God of this city. Pero habang binabasa ko muna po ito. Okay? So sabi rito, and the Lord said, kilala niyo po si Jonah, ano po? Kilala niyo po si Jonah. Tauhan po ni Jackie, ano po? Ay, hindi, ano to, ano? Si Prophet Jonah. Yung pinapupunta sa sa Nineveh, saan siya nagpunta? Sa Hermosa, ano po? Sa Tarsis, sa Tarshier. Di po? Iba po yun. Sa Tarsus, ano po? And the Lord said, you pity the plant. Kasi sabi po ni God kay Jonah, Jonah, sabihin mo sa taga Nineveh. Jonah, sabihin mo sa taga Nineveh. Gugunawin ko sila. Pag hindi sila nagrepent. Kung ako si Jonah, paano ko sasabihin yun? Unang pinagsabihan ko, halimbawa, manginginom, baka doon pa lang pinukpok na ako ng bote. Ano po? Okay lang sana kung maganda pa rin. Oy, mga kapatid, Nineveh, pagpapalain kayo ng Diyos. Lahat daw kayo magiging milyonaryo. Wala. Ang message niya ganito. Oy, kayo mga chismoso, pag hindi kayo daw tumigil sa kasamaan nyo, gugunawin kayo ng Diyos. Oy, kayo mga politiko, walang ginawa, kundi manday at mangurakot. Pag hindi kayo tumigil, gugunawin kayo ng Diyos. Hoy, kayo ng mga nangangaliwa, mga immoral, pag hindi kayo tumigil, gugunawin kayo ng Diyos. Ang hirap namang message nito. Ang hirap. Ang hirap naman. Paano natin gagawin yun? So si Jonah, sa totoo lang, kaya ayaw ni Jonah i-preach, gusto niya mamatay na ang mga taga-Nineveh. Kasi pag may masama tayo na nakikita, nakakainis, ang pinapanalangin, sana mamatay na yan. Laging ganun yung gusto natin. Pag may nakagawa sa atin na hindi maganda, sana mamatay na lang siya. Ganun din po ang parang gusto ni Jonah, nakakainis. Hindi ba napipikon ka rin sa masama? Hindi ba pag nakakakita ka ng mga taong manloloko, Lord, sana maubos na yun. Lord, sana yung mga taong yan, mawala na sana. Kaya lang, mahal ng Diyos sa mga tao eh. So, anong nangyari? Nag-preach si Jonah. Naku, ang galing. Nag-repent yung taga Nineveh. Pati hayop, nagsuot ng sako. Yung chihuahua. Pumunta sa sako po. Saka yung pusa, nagyakap po sila doon. Uy, kung ano man yung pagtatampuhan natin, aso, pusa, mag-reconcile na tayo. Kung hindi, gugunawin tayo ng Diyos. Pati hayop. Ang mabigat, pati hari. Kaya nga nakakatuwa eh. Ayun ang lagi kong gusto ng inspirasyon. Pag nakakakita ako na mahirap share ng gospel, walang taong hindi kayang hipuin ng Diyos. Walang taong hindi kayang baguhin ng Diyos. Meron niya sa atin dito, may mahal ka sa buhay, sumuko ka na eh. Yung parang, hindi na magbabago yun, ganyan na talaga yan. Ang gospel, napakamakapangyarihan. Kaya po niyang abutin. Walang sinisino po. Kaya niyang abutin ang lahat ng tao. Kaya lang nung mag-repent po ang Nineveh, hindi natuwa. Hindi natuwa si Jonah. Nagbalik loob, hindi siya natuwa. So parang hirap naman ang sitwasyon natin. So ngayon, ang ginawa po ni God, habang nagpapahinga po si Jonah, naiinitan, pinatubuan niya ng halaman. Nasarapan naman siya, nakatulog siya. Kaya lang tumama yung araw, kinain ng uod, pati mga dahon, at ngayon nagre-reklamo si Jonah, gusto ko nang mamatay! Wow!
Siya naman, gusto niya na mag-suicide na, gusto ko na magpakamatay, gusto ko na mamatay. Ano po? Pero, iniisip ko lang, pwede ka pala naglilingkod sa Diyos. Pero iba pa rin yung puso mo na hindi mo talaga nakukuha yung puso ng Diyos. Ulitin ko po yun. Pwedeng naglilingkod ka sa Diyos. Pero hindi kayo pareho ng puso ng Diyos. Kasi ang Diyos mahabagin, ikaw iritable. Ang Diyos maawain. Ikaw masyadong mapusok, arogante. Christian na tayo. Nakakaramdam pa rin tayo ng ganun. Kaya nga ang gusto ni God, yung puso ng Diyos, maging pareho tayo ng puso ng Diyos. Ang tagal kaya tayong pinagtiyagaan ng Diyos. Ngayon, balik ko lang dito sa passage na ito. You pity the plant, mas nanghinayang ka pa sa halaman. Pag nakakakita po ako ng aso na sobrang inaalagaan, nakadiaper, buti pa aso, kayang alagaan at minamahal. Marami akong nakitang bata, halos nasa imbornal, pinabayaan na nagtotong-it ng mga magulang. Parang mas mahalaga pa ang aso, mas mahalaga pa yung puno, mas mahalaga pa yung balyena. Pinakamahalaga sa Diyos, tao. Tao pa rin po. You pity the plant for which you did not labor. Nanginaya ka nga, hindi naman ikaw gumawa niyan. Nor did you make it grow. Hindi nga ikaw nagpalago ng halaman na yan. Which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Paano natin masasabi ang isang city ay great? Paano natin masasabi ang isang lugar ay great city? Eto ano po ito, no? Teka, tingnan ko lang ha. Okay? Ito kasi, itong city of Nineveh, dahil ba sa kanyang buildings? Dahil ba sa kanyang economy? Kaya mahalaga ang city na yon? Hindi po. Kaya tinawag na great city ang Nineveh because of 120,000 persons na pwedeng mapahamak, mapunta sa impyerno. At itong 110,000 na ito yung mga taong si Jesus namatay para po sa kanila. Ito po yung nais ng Panginoon na makita natin, more than buildings, more than sa mga properties, more than sa pera ng mundo, mas mahalaga pa rin ang mga tao. Pwede po ba tayong tumayon lahat? And I want you to see this picture. Sige nga anak, paki-ano natin dyan sa slides natin. Ano pong picture po yan? Picture ng Metro Manila. Siguro kung kayo nasa Antipolo, yan ang picture ng Metro Manila. Do you have an idea? Ilan po yung ilan pong population ng Metro Manila? Do you have an idea po? 25 million. 25 million people. Ilan sa 25 million ang nagbibigay glory kay Jesus? Sa 25 million, ilan yung pinag-aarian ni Jesus? Sa 25 million at sa iba't ibang lugar na yan, ilan yung nagpaparangal sa Diyos? Ilan yung lugar na yan na sobrang namamagnify at kilala na si Jesus? Buong Pilipinas, 110 million, 7 billion, 8 billion sa buong mundo. Eh kung ang purpose ni God to honor Him, ilan yung nag-honor ngayon kay Jesus? At kung kaya po tayo nag-worship kaya tayo nag-share ng gospel para yung mga tao mag-worship kay Jesus. Hanggat di natin sila na-share ng gospel, hindi sila mag-worship kay Jesus. Kaya mga kapatid, it's about time.
Marami pa tayong gagawin. Metro Manila is a city for Jesus, for the glory of God. Pag napunta po kayo sa Puerto Princesa, nire-research ko po ito, di ko lang maano pa po. Dineclare nila Puerto Princesa, the city of the living God. Di ko alam kung kailan nila dineclare yun. Diba ang sarap, Manila, isang araw, i-declare natin, welcome to Manila, the city of the living God. Welcome to Malabon, the city of the living God. Welcome to Caloocan, the city of the living God. Welcome to Rizal, the city of the living God. Welcome to Quezon City, the city of the living God. Hindi ba ang sarap pumasok sa lugar na pinag-aharian ng Diyos? Ang sarap pumunta sa lugar na pinag-aharian ni God. Sana tayong lahat, hallelujah, gamitin ka ng Diyos at willing ka na mag-sacrifice at mag-invest for the sake of the people na minamahal ng Diyos. Walang masama, asikasuhin mo ang sarili mo, pero kung pababayaan higit sa lahat, yung purpose ni God sa buhay mo. Great city, great God, great city. Sana sa bawat lugar na pinupuntahan natin, gawin natin yung purpose natin, and let's have a willingness na mag-sacrifice ang puso natin. At isang araw, sasabihin ni God sa atin, well done, good and faithful servant. Here is your reward. Sige po, awitin natin ng God of this city. Pagkatapos, hilingin ko lang po, buksan nyo po ang cellphone nyo habang inaawit natin to. Pagkatapos, buksan nyo lang yung flashlight, ng cellphone po natin. Sa bawat lugar, pwede bang, kaya po ba ito? Kaya bang i-off itong ilaw nito? Okay lang na mas madilim tayo, okay lang. Para mas maunawaan natin lagi na nagliliwanag ang ating Panginoon. Sige po, ibigay natin, i-declare natin, hallelujah, na ang lugar na kinaroro natin will become the city of our living God. City that honor Jesus. City that glorify Jesus. Huwag kang papayag na yung lugar mo hindi sumasamba sa Diyos. Huwag kang papayag na yung lugar mo hindi binababaan ng kaluwalhatian ni Jesus. Come on, let us sing this song. Hallelujah. The greater things are yet to come, and greater things are still to be done in this city. The greater things are yet to come, and greater things are still to be done in this city. The greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. Oh, You are the God of this city, oh Jesus. Hallelujah. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Come on. Greater things are still to be done in this city. And greater things have yet to come, and greater things are still to be done. We believe in you, God. Great
to come. Come on. Greater things are still to be done. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, are still to be done here. Come on, let's worship the Lord. Let's open our mouths. You are a big, big God, oh Jesus. Greater things have yet to come. Mark your calendar, October 28. We have 22 days to pray. 22 days to pray. I challenge you po, lahat tayo magdala. Pamilya natin, kaibigan natin, at kung sino man yung inilalagay ng Diyos sa iyong puso. Hindi naman niya pinadadala sa iyo yung hindi mo kilala eh. Yung malapit sa iyo. 22 days, just pray. And October 28 will be our Super Sunday Harvest event. Gagawin natin itong espesyal para sa mga tao na gustong makakilala ng ating Panginoon. Ilalapit din natin sila sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Invest in prayer. Invest in relationship. Huwag mawala at huwag mamatay yung puso na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal para sa mga tao. Kung meron po akong kausap ngayon, hindi mo pa alam ang purpose mo, at gusto mo magkaroon ng tinatawag na heavenly mentality, ang heavenly mentality ay nagsisimula kapag nagdesisyon ka na si Jesus ang maghari sa iyong buhay. Sa iyong kinaroroonan, kung sa unang pagkakataon, ngayon ka pa lamang naka-attend sa lugar na ito, sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo lang, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Kinikilala ko na si Jesus ay namatay para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, ikaw maghari, ikaw ang masunod sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Pagpe-pray ko po kayo sa oras na ito. Alam nyo, at the end of the day, kahit anong success natin, pagkatapos yung mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, mapupunta naman sa impyerno. Ano ang use? Ano ang joy? Anong satisfaction? Hallelujah. Sige nga po, lagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Ikaw muna ang unang maniwala na yung mga taong ipapanalangin mo at dadalin mo sa Panginoon ay luluhod sa ating Panginoong Jesus. I want you to see, hallelujah, yung kasamahan mo sa trabaho, yung mga kapitbahay ninyo, ay madadala natin. And let us declare that in our place, this is the city of the living God. Now is the time to conquer our city for Jesus. Panginoon, meron po akong kausap ngayon dito. Panginoon, tingin mo naman yung iyak ng puso niya para sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan niyo naman kami, O God. Lalo na yung mga umiyak dito na, Lord, nakapagdala kami ng kaluluwa. Pero Lord, kailan naman yung mahal namin sa buhay? Kailan naman yung sarili mismo namin pamilya? Meron dito nagtatrabaho. Ang iniiyak mo ngayon, tagal mo nang kasama yung katrabaho mo, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang pagkakilala kay Jesus.
In the name of Jesus, sobrang maniwala ka. Madadala mo siya sa Panginoon and the Holy Spirit will give you power and empowered you para madala sila. Ang Diyos yung magbibigay sa iyo ng paraan, strategy, pero walang ibang matibay na strategy kundi panalangin. Panalangin, panalangin. At ma-invite natin sila sa ating Panginoong Hesus. Father God, yung pinagpe-pray ng mga kapatid ko sa oras na ito, yung mga kapitbahay niya, yung mga kapitbahay na, maganda naman ang relationship namin ng aming mga kapitbahay, pero hindi pa namin sila na-invite at sigurado kami, wala pa silang pagkakilala. Kung meron man dito ang birthday na nilalagay mo, yung mga kaibigan nila, mga classmate nila, oh God, sila yung city na minamahal mo. Sila yung city na gusto mong magliwanag. Pag na-conquer namin ang mga tao, gaganda ang buhay nila. Kapag na-conquer namin ang mga tao, aayos ang pamilya. Kapag naayos ang pamilya, aayos ang barangay. Kapag naayos ang barangay, aayos ang bayan. Kapag naayos ang bayan, aayos, Panginoon, ang bansang Pilipinas. But God, in Jesus' name, and this is my personal prayer request, oh God, ako muna ang unang baguhin niyo. Ako muna ang unang ayusin ninyo. Ito yung hinihintay mong panalangin sa amin, O God. Na Lord, ayusin niyo po at baguhin ang aming puso. At magiging kagalakan at kasiyahan namin lagi na makita na may mga taong kumikilala sa iyo, tumatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. And time will come, makikita namin ang bansang Pilipinas ay nagliliwanag dahil kay Jesus. Thank you so much, O God. Ingatan niyo po yung mensaheng ito sa aming puso, O God, at patuloy kaming mananalangin para sa mga tao. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Come on, yung mas malakas sa palakpak para sa lugar. Sabay-sabay nga tayo sumigaw. God bless. Pagkatapos yung lugar na kinaroroonan natin. 1, 2, 3. God bless Manila. Isa pa po. 1, 2, 3. God bless! Thank you, Jesus. Inilagay ka ng Diyos sa lugar na yan. Sagot mo ang lugar na yan para kay Jesus. Makakupo na po tayong lahat. God bless you. God bless you. Praise God po. Salamat po, Tatay Loy, sa isang napakagandang message about winning souls and making disciples. And isang lambing lang din po, no? Pasama naman po sa prayers kasi mag-start na po kami ni na Pastor JR ulit sa MLQ this month po. I-goal po natin na mawin at ma-disciple po yung mga estudyante po natin. Kasi mabilis lang po yung panahon, sila po yung maging susunod na mga leaders po natin. Let's cover them in prayer and discipleship po. And just a few announcement lang din po. On October 18 po, magkakaroon po tayo ng professional gathering. No? October 18, 7 p.m. po. Sino po ang mga invited dito? Ang mga professionals natin ages 25 hanggang 35 years old. So if you are 25 to 35 years old and you're a professional in this church, we are inviting you to attend in this gathering. Our goal for this is to strengthen and empower the professionals para po sa ating Diyos na buhay. Kaya kung interested po kayo, lapit lang po kayo sa inyong mga network leaders. We will have an online registration and yung mga susunod pong mga details ay sasabihin na lang po namin sa mga susunod pang linggo. Muli, marami pong salamat. And for our tithes and offering, let us have Tita Pierre Ann Arguelles from Abigail Network. Good morning, Praise Family. Maraming salamat po. No? Bigyan daan po natin ang salita ng Diyos. Sinasabi sa Proverbs 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So nakikita po natin yung kagandahan, kalakihan, at katapatan ng Panginoon Diyos sa ating pag-aalay. Papakita ko lang po sa inyo, short testimony. Ito po yung original souvenir program ng Praise School of Leaders, dated May 8, 2005, Tatay Loy. Ito po yung mga original graduates. 61 of them na graduate po
Wala pa po tayo sa G12 system noon. 61 graduates originally sa Praise School of Leaders. Salamat sa Panginoon Diyos. Ang kapartner po natin ito si Kuya Toti Bulaklak. Ang sabi ko, Kuya Toti, ano po ang gagawin natin dito sa registration na ito? Sabi ni Kuya Toti, Ate Pierre, i-offer natin sa Panginoon. I-tithe natin ito para pagpalain ang gawain na ito. Fast forward 2005, 2024, I believe ito na po yung bunga. Yung outreach ng unang-unang Praise School of Leaders, ito na po yung yung bunga ng 10 churches na ipinagkaloob ng Panginoon. Ang pagtatanim sa gawain ng Panginoon, pagpapalain. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pag ipinagkaloob natin ang nararapat para sa Diyos, pagpapalain. Subok na po ito sa buhay ng bawat isa. Yung mga nandito na nagpatuloy, napakaganda na po ng buhay nila. Ginagamit na po sila sa iba't ibang kaparaanan to go and possess the land. Maraming salamat din sa pag-honor ng School of Leaders. Marami na po tayong naiproduce na mga teachers. Salamat din sa Happy Teachers Day. Palakpakan ng lahat na mga nagtuturo, nagme-mentor sa atin at ang mga teachers na legit guro. Maraming salamat din sa pag-o-offer ninyo, pamilya, Praise Church family, at higit sa lahat sa mga kasama natin, subukan po natin magtanim sa gawain ng Panginoon. Pagpapalain po tayo. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa buhay na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat sa alay na ito, Panginoon. Tanggapin mo nawa, Panginoon Diyos, ang alay ng iyong mga kapatid, ang iyong mga anak, Panginoon, na nagbibigay ng buhay para po sa pagkakalago ng iyong mga gawain. Maraming salamat din sa mga pinagkaloob mo po na mga cities, Panginoon, sa bawat isa para po lalo namin makonquer ang mga kaluluwa na uhaw makasalo ng iyong mga salita. Kayo po ang aming pinapupurihan at pinangangarangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. Knowing my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Come on, let's all worship and rejoice in the presence of God. Fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Hey, hey, I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Come on, praise church, let's all sing. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh,
the day. Thank you, Lord! God bless po! Pwede na po tayong pumunta sa ating mga huddle po. Enjoy our huddle po. Happy Sunday, everyone!